Hi everyone and welcome back sa ating channel. Once again, ako si Jay and for today's video, I think na-miss niyo tong episodes na to, yung sit-down talk natin for tips, travel advices, and travel guides. So, ang topic natin today ay things that I do before I travel. Ano po ba yung mga dapat natin gawin, mga dapat nating ihanda, mga i-prepare before tayo mag-travel? Welcome back sa ating travel talks. Ako si Jay Tapang and let's go! Siyempre, at this point, nakabili tayo ng ticket. Meron tayong hotel or location na gustong pagstayhan. And also, ilang araw po ba tayo doon. So, considering na meron na tayo niyan in mind at nakabili na tayo ng ticket, meron tayong bookings, everything, ang first na gagawin natin is ano po ba ang weather doon sa lugar na yon. Para alam natin, syempre, kung anong klase ng damit, ilang layers ng damit, at ilang sets ng damit ang dadalhin natin. So, first of all, kung kunwari ang weather na gusto niyong pasyalan ay winter, syempre, considering meron na tayo or bibili tayo ng mga winter clothes, warmers, heat techs, o kaya yung mga pampainit, mga scarves, mga toques or hats, mga gloves, boots, at kung ano-ano pa na panlamig. Pero kung pupunta tayo somewhere na safe, for example, sa mga maiinit na lugar, sa yung Mexico or yung mga sa mga beaches, mga ganon, syempre, swimsuits, yung mga shorts, shirts, sandals, slippers, and kung ano-ano pa. So, doon kasi napibase kung gaano kalaking maleta or kung gaano kabigat yung maleta na dadalhin natin. Kasi syempre, kung sa malamig na lugar, mas maraming damit kasi mas maraming pampainit or layers na kailangan nating isuot. Pero kung sa mainit naman na lugar, ay syempre mas magaan kasi halos technically yung mga kung ano yung sinusuot natin sa Philippines kasi syempre mainit sa Philippines, diba? So, i-add lang natin doon yung mga bathing suits, yung mga swimsuits, yung mga ganon, yung mga panligo natin at saka pampasyal natin. Number 2 ay ang mga essentials natin sa ating mga carry-on bags. May mga airline na allowed kayo magdala ng carry-on bag na up to 7 kilos lang and may mga airline na mag-a-allow sa inyo ng up to 10 kilos na carry-on bag. At hindi pa kasama doon yung personal item na sinasabi, right? Meron namang ibang airline na personal item lang ang pwede at hindi pwede ang mga carry-on bags. So, iba-iba talaga guys ang mga airlines. So, hindi porke sa isa sakay kayo sa Cebu Pacific, ibig sabihin parehas na sila sa Philippine Airlines. Ganon din sa ibang bansa. Say for example, ito sa Canada, meron tayong Flair Airlines, meron tayong WestJet Airlines, meron tayong Air Canada, Porter, at kung ano-ano pa. So, bawat airlines guys, may iba't ibang rules and regulations po sila pagdating sa mga gamit na pwede nating dalhin, check-in bags, carry-on bags, or personal items man yan. So, dapat, before you fly, and kung kunwari nag-shop around pa lang kayo sa mga airlines, isipin nyo ano yung weather na pupuntahan ninyo, gaano kayo katagal doon, and isipin niyo is it worth it na bumili ng check-in bag kung ito lang dadalhin ko, or is it worth it na mag-carry on bags lang tayo para makatipid tayo. Yung mga ganun bagay, doon natin mako-consider, okay? So, kung kunwari, yung budget nyo is ganitong amount, tignan nyo kung saan kayo makaka-maximize, no? Sa budget nyo, sa mga airlines na to. Is it worth it na pag nagdagdag tayo say ng $20, regular fare na yung kukunin natin, which means allotted na tayo ng carry-on personal items at check-in bag? Or is it worth it ba na sakto or less lang doon sa budget natin ang babayaran natin, pero magsasuffer naman tayo sa walang check-in bag or sa limited na carry-on bags, yung mga ganon. Kasi isipin nyo guys, kung magbabakasyon lang din kayo at pupunta kayo sa ibang lugar, syempre, you're gonna add more weight, diba? So, iba sa atin or marami sa atin mahilig bumili ng mga souvenirs or yung mga pasalubong sa ibang family members nila or sa friends, office mates nila, diba? So, i-consider niyo yung mga bagay na yun sa carry-on bags. Okay? Also, ano pa ba yung mga essentials na ilalagay natin sa carry-on bags? So, kung kunwari, meron na tayong check-in bag at nailagay natin doon yung mga bagay na hindi natin kailangan sa aeroplano. Sa carry-on bag natin guys, we'll try to make it light. Bakit? Kasi syempre, kung kunwari pumunta kayo sa airport,
at nasobrahan tayo sa bigat dun sa check-in bag natin, at least may space or may room pa tayong pwedeng ilagay doon sa ating carry-on bag. So, may allowance tayo, no? So, hindi na natin kailangan magbayad ng extra. Or, kung kunwari, mahaba yung biyahe natin. So, from Philippines, say, to Canada, dito sa atin, doon natin ilalagay, guys, yung mga essentials natin, katulad na lang ng pamalit. Which is, I always try to advise na magdala kayo ng set of clothes na pamalit. Kasi you never know what's gonna happen sa plane or mga kaganapan sa loob ng airport, kung natapunan kayo, napawisan kayo, mga ganun bagay. So, ilagay natin ng isang set of clothes natin doon sa carry-on natin. Kung meron tayong mga specific medications na kailangan natin i-take, kung meron tayong mga valuables like electronics, gadgets na syempre kailangan natin sa aeroplano, ilagay natin lahat yun sa carry-on natin. Okay? Doon naman sa personal items, kung man meron tayong option na magdala ng personal items doon sa sasakyan nating airline, pwede na yung maliit na bag lang, guys. And I think, hindi nyo kailangan magdala ng malalaki. So, wag nyo nang i-stress yung sarili nyo na mag-bitbit or mag-overpack. Kung pupunta naman kayo sa ibang lugar at alam nyo for sure na bibili kayo na pasalubong, go light, and then pagbalik nyo, marami kayong space na paglalagyan. So, dun sa personal items nyo, bakit nyo na lang ilagay doon yung passport nyo, yung wallet nyo, and then yun lang yung hawak nyo. Or I always do this kasi every time nagta-travel ako, meron akong crossbody bag. And dun sa crossbody bag ko, passport and wallet lang yun nandun. And also, syempre, kung may boarding pass na tayo, yung mga ganung bagay. Dun naman sa carry-on bag or dun sa backpack ko, kasi I don't really bring rollies o yung roller na carry-on bag unless malayo yung pupuntahan natin. So, dun sa backpack ko, which is my carry-on bag, dun yung isang set of changing clothes. Tapos, kung meron ako mga gadgets, yung chargers, of course, and yung dito nga, itong mga cameras, dun natin nilalagay. So, to each their own. So, hindi ko alam kung ano yung mga for you is valuable. Maybe for me it's not, or vice versa. For me, it's valuable. For you, it's not. So, yun yung mga pwede nating ilagay sa carry-on bag natin. Siyempre, iwasan lang din natin magdala ng mga sharp object, katulad na mga kutsilyo, mga mahahabang gunting, and also yung mga malalaking liquids, katulad na lang ng tubig or yung mga anything na over 100 ml. Kasi nga, syempre, security, di ba? May ibang issue na naman yon. Pero dun sa carry-on bag natin, as much as you can, kayo rin naman kasi guys ang magbubuhat nun. Or sila nanay, tatay, or kung sino man. So, make it light. Right? Kung nailagay naman natin lahat sa check-in bag natin, at least dun sa carry-on bags natin, make it light. Kasi you never know, pagdating nyo sa ibang lugar, bibili kayo, ilalagay lang sa carry-on. Diba? Just always make sure na kung ano yung nilalagay nyo, alam nyo at aware kayo para pagdadaan man kayo ng security, ay alam nyo mismo kung ano yung laman ng bag nyo. Next naman ay ang e-travels at e-sims natin or yung mga SIM cards, yung mga ganon. So, doon depende sa pupuntahan ninyo. I-search na lang natin sa Google, kailangan ba ng e-travel? Kailangan ba ng ahead of time gagawin na natin yon? Or pwede natin gawin in paper, yung mga, alam niyo yung mga immigration cards, kung pwede natin pirmahan doon mismo sa location or ibibigay ng flight attendants, or kung pwede natin gawin online, which is the e-travel nga. Purpose of it is to have it clear bago kayo dumating sa bansang yon. So, for example, pag uwi tayo ng Philippines, I think we do e-travel ng Philippines. Same thing din sa iba't ibang bansa na pupuntahan ninyo. So, ang daming vlogs dyan sa TikTok or dyan sa YouTube na updated dun sa mga bansa na pupuntahan nyo, if required po ba or hindi required. More on, hindi naman lahat porque sinabing, kailangan electronic. Ibig sabihin, gawin yun and mandatory. Kasi hindi naman lahat ng tao maalam sa electronic. So, pagpunta niyo pa lang sa airport or pag nasa aeroplano kayo, tanongin niyo na lang po yung mga crew kung kailangan po ba ng customs cards or immigration cards. And most likely naman, once you arrive dun sa bansang yon, meron naman laging table kung saan may mga papers na pwede niyong fill upan. And if not, say for example sa Japan, may mga times na may dinadaanan tayo, depende sa terminal, na you have to do it online, then tuturuan po nila kayo doon and may barcode po doon or meron po mga guides na magtuturo sa inyo. Pero kung sakali man na hindi nyo
gusto na nasa stress doon sa mga bansang yon at gusto niyo paghandaan, online is the key and do it para hassle-free tayo pagdating sa airport. So, fill up natin yung mga e-travels natin and then once na-generate yung QR code, i-screenshot natin and i-keep natin sa files natin. In that way, pagdating natin doon sa bansang pupuntahan natin ay at least meron na. Di po ba? eSIMs. Usually, ang eSIMs, for myself, personally, ginagawa ko yon last minute. Bakit? Kasi syempre, you wanna make sure muna na makakasakay ka sa aeroplano bago ka bumili ng mga ganon. Yun naman, lagi silang handy and available sa Klook eh. So, anytime, pwede ka mag-book ng eSIM mo. Kung gusto mong paghandaan days before, go for it. And then, i-activate mo na lang siya the day of the flight or as soon as you arrive doon mismo sa bansang yun. What I do personally is I buy the eSIM as soon as I'm on board. Ibig sabihin, pag nakaupo na ako sa aeroplano at may wifi or may data pa rin naman, order na ako ng eSIM. Pagka-order ko, ina-activate ko na, tapos in-airplane mode ko na yung phone ko. As soon as I reach yung bansang pupuntahan ko, I will take that airplane mode off and then naka-activate na po yung eSIM natin. In that way, pagdating pa lang natin dun sa bansang yon, ay meron na tayong wifi or data. Ang next naman natin ay ang ating tickets or itinerary. Guys, days before pa lang ng travel, i-check nyo na po sana yung ticket nyo or itinerary ninyo para i-make sure ang few details na napaka-importante. Una, date of travel. Kailan ba kayo pupunta or kailan kayo magpa-fly? You make sure tama yung date. Pangalawa, time of travel. Anong oras? Usually, military time ang binibigay dun sa itineraries or dun sa tickets ninyo. Kaya you make sure na alam ninyo kung ano mismo, kung umaga po ba, kung hapon, or ang mga nakakalitong flight, yung mga red eye na tinatawag. So, say for example, ang departure ng flight nyo, say for example, is February 17. Okay? Pero at 1 a.m. Okay? So, ibig sabihin nun, February 17 ng madaling araw ang flight nyo. So, February 16 pa lang po ng gabi, andun na kayo dapat para mag-check-in, para mag-boarding. Kasi usually an hour before ang boarding. So, 12 midnight. So, 16 ng hating gabi hanggang sa 17 ng alauna ng umaga, magbo-boarding na po kayo. So, nakakalito kasi parang dalawang dates yun di ba? Pero, that's the reason why maaga pa lang, i-check nyo na yung time and date ng flight ninyo para hindi kayo malito sa araw mismo ng flight ninyo. Kasi, minsan kung kunwari 16 yung nakalagay na boarding pero 17 yung departure, syempre hindi mo parang okay, dalawang date to and yung iba na hindi masyadong maalam or familiar sa ways, baka sa 17 sila pupunta, which is na-miss mo na yung flight mo, di po ba? So, and number 3 doon is you make sure you know kung saang airport, anong terminal, kasi yung ibang bansa, maraming terminals. Katulad, I think sa Philippines may terminal 1, 2, 3, may mga ganon. Sa iba namang bansa, katulad na lang dito sa Calgary, for example, isa lang yung airport natin na international. Pero, meron siyang concourse A, B, C, D, E. So, alamin natin kung saan tayo muna pupunta, kung domestic muna ba or international kaagad, alamin natin. If not, punta kayo sa airport na medyo mas maaga para lang ma-guide kayo and para maituro ng mga staff doon kung saan kayo dapat pumunta muna. And in that way, hindi tayo malate sa check-in or hindi tayo malate sa boarding if we are running late. Okay? Lastly, to make sure na smooth ang ating pagdating or pag-arrive doon sa bansang yon, always have your pocket money in cash. Okay? So, for example, pupunta tayo sa isang bansa, hindi naman ibig sabihin porque may pera tayo sa credit card or sa ATM natin, ay doon na lang ako mag-withdraw. It's a good concept. Yes, mag-withdraw tayo doon, why not? Pero you never know when you get there, down lahat ng system or down lahat ng line. Tapos, kailangan mo magbayad ng pang bus ticket or train ticket papunta dun sa, say for example, dun sa Airbnb mo or sa hotel mo. Then, you're done, right? Like, wala tayong option. Kundi antayin na maayos yung ATM machines nila. Pero kung may dala na tayo na extra cash, kahit konti lang, kahit enough lang pambayad ng fare, or katulad nun, yung kunwari, meron tayong US dollars or kung saan pwede or cash na ipapalit ninyo dun sa foreign exchange, then that's a good idea as well. For me personally, I bring US and also some of their currencies cash para kung sakaling kailanganin ay meron tayo both.
Okay? Kung kukulangin, doon tayo magpapapalit. If not, at least meron tayong for emergency. Always have that, especially guys, kung meron tayong connecting flights. Say for example, Manila to Canada or to Toronto, for example, then we have to stop over kunwari sa Hong Kong. So for me personally, other than credit cards or ATMs, kasi we're never sure, we'll always bring Hong Kong dollars, like kahit konti lang, pambili lang ng food kung mahaba ang layover natin, yung mga ganong bagay, or US dollars kung saan pwede nating ipapalit, and mas malaki pa yung palitan nila doon usually actually. So, always have an extra amount of cash with you every time you travel, especially if you're going abroad. Kasi nga, para sigurado tayo na smooth ang ating pag-arrive dun sa bansang yon and hindi tayo mahassle. Kasi yung iba, pag nag-down or biglang hindi nag-work yung card ninyo doon, then you're stuck at the airport. So, sinong tatawagan nyo? Diba? Even though mag-send sila ng pera sa'yo, paano mo i-receive yun? So, yun yung mga bagay na for me, I think that's a good way of making sure na hindi tayo mamoblema sa airport is to always bring pocket money or extra cash. Alright? So, I think those are the very quick but very important tips na pwede kong ibigay dun sa mga magta-travel. Actually, have it ready, have them all set up maybe a few days before para if ever man na may problema or hassle, at least alam mo exactly kung na may oras ka pa para i-resolve yun. Anyhow, I'm gonna head to work. Papalit lang ako, and I will see you guys in the next videos, and good luck on your travels, enjoy, and kung saan man kayo pupunta, mamamasyal, magmamigrate, or mag-work, comment down below. I want to know where you guys are, and I hope we see you guys somewhere, kasi may mga na-meet na tayo few sa mga airports dito sa Canada. So if you see me, just say hi, and wag kayo mahiya. I love to see you. Bye!